Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Grabe namang itong ang titindi ng pinahayag ni Senator Alan Cayetano. Ano kaya ang ibig niyang sabihin dito sa mga pahayag niya? Ayon sa kanya, sunod-sunod na uubusin ang kanyang grupo based sa mga ibang sinabi niya. Kaya ngayon siya ay bumubuelta na naman sa mga intriga na kanyang nababasa sa social media. So, eto, sabay-sabay nating panoorin at tayo'y magkomento. Ano ang magiging reaction mo, reaction. Siya lang naman ay sumasagot doon sa mga intriga sa kanya. Lalo na yung kinompute nila na 700 million daw ang nagastos nung siya ay nakaupo at wala namang session o walang nagawa. May nagsasabing sayang. Kaya ngayon ito naman ang buwelta niya. Pinaliwanag niyang mabuti. Kaya yan yung mga tutang, may aso, at meron ding sinabing mahina siya sa math, no? Yung mga division na kanilang sinabi, at pati si Senator Marcoleta ay bumuelta din dahil sa mga usap-usapan sa social media na siya ay huhulihin na, siya ay merong warrant of arrest, wala lang mag-serve. So sinabi niya na anytime handa siyang sumama kung merong warrant of arrest na dahil sa according sa kanya ay gawa-gawang kaso. Ayun, eto, simulan na natin panoorin at tayo po ay magkomento. Ito po lang ang aking masasabi sa inyong mga kababayan, mga kabonet. Sabay-sabay po tayo, sama-sama po tayong labanan ang korupsyon. Siyempre doon tayo sa mali sa katiwalian. Pag tama ang ginagawa ng opisyal natin, suportahan natin. Pag mali, then punahin natin. Siya nga pala, mayroong nakatakdang white ribbon movement ng mga malalaking religious group, no? Ano-ano ba yung mga malalaking religious group? Aabangan natin yan. At ito ay kontra sa korupsyon. Hindi na tayo magtatagal, simulan na natin dire-diretso si Senator. Unahin muna natin si Senator Alan Cayetano sa kanyang mga pahayag. Ito, no? So ano strategy ng kabila? Palabasin ng manggulo. Sila nagpapasok sa NBI. Sila nagsabi sa NBI, full battle gear kayo doon. Sila hindi naglagay ng membro. Sila ang hindi nagpausad sa bills natin. Authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Diba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo, kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang, pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is true. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Nisin ko, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Nisin ko, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million, ginastos ko. Tapos wala. Unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for two reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3. Productivity. Bakit ngayon break Every day ngayon 25 million. So kung ngayon sasabihin ko ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. Sa Monday, kung 5 araw na, 125 million walang, naka-break tayo Meron pre-trial Diba? So, wag natin lokohin ang tao. So, but sometimes, it's strategic na i-expose yung ginagawa nila. So, nakita ko to kasi tandaan nyo, political science yung pinag-aralan ko. And
uma-absent ako sa school, sumama lang sa tatay ko because I was really interested in politics. I've been a counselor since I was 21 years old. I've been in government. So what's my point? Nung nakita ko na dumami ang mga congressman na bumabanat sa VP nung 24-25, sabi nung iba, man dami ng galit. Sabi, hindi, naging speaker ako eh. Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas, we have a two-party system. Diba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Diba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon. Di ba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Di ba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng ganon. Di ba? So, ganon din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagmasama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano nang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi, Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi nilang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin 'yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo. Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa iyo. Gusto mo? Yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba, 'di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo
Huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Then, basahin mo na lang yung affidavit. Ay, hindi. Sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi eh. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Di ba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Di ba? So pasensya na po kayo kung minsan kailangan kong sagutin. Tactical yon. But going back to the strategic, ano ba ang ating trabaho ngayon? To reveal the truth. The truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan ha. So, yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So, hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape. Di ba? O, tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang tupad, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. Oh, sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. Oh. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko re-respetuhin ko? Paano ko re-respetuhin? Eh, di ba, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos, aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda, at hindi ito pwedeng gamitin sa pagpapamango, which is not true ha, also. Nung simula nung nagkaroon ng oil crisis, nung simula nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong ha, as long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman, senador. Pagpunta naman nila sa congressman, senador, ay, dito sa congressman na to kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondon to. And I believe him. I believe him. When he was chairman of Finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to.
At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH Secretary ka, namumuliti ka. O, the ball is in your hands, di ba? Pero papayag ba tayo? Sa atin, ano ba ang isang weekend? Pero yung may sakit na hindi matuloy yung CT scan niya, hindi matuloy yung MRI niya, hindi matuloy yung dialysis niya, that can be fatal, 'di ba? So sasabihin nyo kami namumulitika, 'yun ang ginagawa nyo. So sorry, mapupunta tayo sa politika because we have to fight the daily battles. But my point is strategy versus tactics. Daily battles versus the war. The war is really for the kind of Philippines we want. 'Di ba? And yun ang last ko sasabihin, we have to articulate that. We have to articulate. So yung mga men and women of God na nandito ngayon na you will be speaking on those topics, pasensya na po kayo kung napunta ako sa daily battles, but that's what we're facing. And iba-iba tayo ng trabaho. May taga-fast, may taga-pray, may taga-encourage, may taga-luto, may taga-linis, 'di ba? So we're all part of that giant puzzle that the Lord has put. But as long as we said, Lord, use me, Lord, send me, I think we'll be okay. So sa lahat ng nagpre-pray for us, lahat ng nagtatrabaho for us, guys, kayo yung inner core. So don't lose faith. Some of you didn't sign up for this, but even if you didn't sign up for it, you had in your mind the kind of Philippines you want. So, 'di ba yung balik tayo doon sa na Lord, save mo ako. Pinadalang kita ng helicopter, 'di ba? So, in your mind, you probably had a different way. 'Di ba? So kung tingin yung education yung problem, you're probably drafting a super good bill on education, 'di ba? Or if you're talking about local government, baka nakadikit kayo sa pinakamagagaling na local government sa Metro Manila, dumikit kayo sa Taguig, sa Pasig, sa Manila, sa Quezon, whatever, 'di ba? Dumikit kayo sa Cebu, dumikit kayo sa Davao, sa Peace and Order, and you think that's the way. But his ways and his thoughts are not ours. 'Di ba? In the same way, let's not say na yung ginagawa natin yun ang way ni Lord. Hindi. Tuloy-tuloy tayong nagdi-discern. But guys, ang point ko po, kung kayo'y nagdadasal for a new Philippines, a renewed Philippines, kayo nagdadasal for revival, it's here. It's here. So let's not only let's do more. Let's not only do more or work harder, let's work more intelligently. And wag natin pagpilitan ang ways natin. Day by day to. Every day pagtulog, Lord, thank you, wala pa kaming kaso. Thank you, Lord, may AX pa kami, wala lang MAIP. Thank you, Lord, nabuhay pa kami. Paggising sa umaga, ganun din. Di ba? That's what walking by faith means. Hindi Yan, kakaiba talaga pag laging, ito, maka-Diyos itong si Senator Alan. No? Pero balikan natin yung sinabi niya, ay talagang mabibigat, no? Hindi matapang para sa akin, matapang siyang bumira din sa mga bagong mayorya. Akalain mo yung mga binanggit niya, tuta, aso, sunod-sunuran, inisa-isa talaga nila, lalo na itong yung Tulfo, no? Tapos si Ping. Yun kasi, kaya naman siya sumasagot, ganun din ang ginagawa sa kanya. Kaya, in return, binabalik lang niya yung mga pinagsasabi nila against sa kanya. Okay? So, anong masasabi niyo doon sa mga sinabi niya? No? At least, na-open din yung mind natin, yung mga hindi natin alam na nangyayari sa loob, binubunyag, no? At least both side, nalalaman natin yung both side, and makakatulong din sa atin sa mga susunod na, lalo na yung election, kasi 2028, no? Wala talagang malinis kapag politika ang pag-uusapan, pero at least man lang malaman natin kung sino yung mga lumalaban sa katotohanan. Lalo na itong sinasabi niya. Ito, nanganganib din po si Senator Marcoleta. And marami ang naniniwala na gawa-gawa. Kahit ako, naniniwala akong panggigipit. Kasi bakit ngayon lang nila ginagawa? Kasi kitang-kita yung sinasabi nilang lumalaban dyan sa flood control scandal na korupsyon, nakita natin na
iniisa-isa sila na pinakakasuhan, binubuhay yung mga kaso, tapos lalabas kaagad yung mga warrant nila. Ito, napakabilis. Kaya ito, sasagot si Senator Marcoleta kasi nga may kumakalat na may lumabas na nagtaka nga siya nauna pa siyang huhuliin. Kung natatandaan niyo si Senator Jinggoy, sinampulan according kay Senator Alan, sinampulan siya, matapang, tumindig, tinuluyan, kinulong. Ngayon, siya yung naging halimbawa para takutin, according sa kanyang word, takutin, tinakot, na pressure, no? So yung sunod, no? Di ba, pastor pa itong isa, yung pang 13, yung pang 12 si Senator Cheese, no? Tahimik siya, biglang pumunta. So sabi nila at narinig natin na halos parang walang naririnig na agin sa kanila ngayon. Kumbaga, tahimik. See? Itong si Senator Joel, nagsalita siya, pero parang yun yung, di ba, sinabi niya doon sa video na kung kailangang magkaroon ng Senate special session, aattend ako. Nung sinabi yan, matik na siya yung pang 13, no? Ang daming nag-bash sa kanya, lalo na meron din mga kapatiran nila siguro sa GIL, maraming post na dumadaan na disappoint, maraming nagsasabing yan, ng Judas, di ba? Judas, mas masahol pa sa Judas. Okay? So, pero si Senator Alan, naiintindihan niya yung mga kalagayan nila kasi nga meron po yung mga gandong